Okay. So, balik na tayo dun, no? Sa prediction natin kanina. Ang meron tayo ay, yan, predictions natin. Sorry, continuation lang pala, no? So, sa prediction correlation, meron tayong correlational design, no? Correlation, research look for a statistical relationship between different events. Okay, for example, there's a statistical link between adult obesity and type 2 diabetes. Okay, so nakita natin, may prediction kasi. Nakita natin, uy, may relationship sila. That could be helpful, no? Sa quasi-experimental design, in some quasi-experimental design, researchers look for systematic differences among groups of people. Okay, and use the results to make predictions. For instance, the research finding that fans of different types of popular music have different personalities. Okay, so pwede natin i-predict ngayon daw, pag ganun, na kapag ganito kang fan base ka ng ganitong banda, ganito yung personality mo. May mga predictions. Okay? So again, yun yung sense nun sa psychology, no? Pag alam natin yung mga behavior ng mga tao, that could be helpful para magkaroon tayo ng prediction sa mga future na mga behaviors nila. Okay? So, for example nga, halimbawa, nalaman natin na yung mga third year students ay may mga signs na sila ng depression. Okay? Now, so syempre, yung mga second year ngayon, pwede tayong magkaroon ng prediction na yung mga second year ngayon, pag nag-third year na sila, baka makaranas na rin sila ng mga, ano, mga symptoms ng depression. Yun yung prediction natin. Kasi nga, nagkaroon tayo ng research, tapos nakita natin na ganun yung mga behavior ng mga tao na ano, may depression. Ganun yung mga, ganung year na sila, no? Year level ng second year sila. Okay? Natin, next. So, yan, no? So, ito yung mga differences ng true experiment tsaka quasi-experimental design. Okay, so assignment to treatment. Sa true experiment na design, yung the researcher randomly assign subjects to control and treatment groups. Okay. So, syempre, sa experimental, no, meron tayong mga groups ng, ano natin, mga groups ng, dali okay. Meron tayong groups ng participants, no, isang ah, control group, isang treatment group, or pwedeng dalawang treatment groups, no, o tatlong treatment groups, so marami. Eventually, makikita nyo yan kasi nasa ating ano naman yan, manual. So ngayon, ang sabi, kapag through experiment daw, yung daw mga participants doon randomly assigned. Ibig sabihin, pipili sila ng participants. So, may 10 na tayong participants. Ngayon, randomly, ilalagay natin sila sa control o kaya sa treatment design. Hindi sila yung magkukusa. Sabi ng isa, gusto ko doon ako sa control. Gusto ko doon ako sa treatment. Gusto ko doon ako sa itong ano to group na to. Hindi ganoon, no. Hindi mamimili yung participants kung saan sila pupunta. Sa quasi-experimental, non-random method is used to assign subjects to groups. Okay. So, ano ibig sabihin, sir, pag quasi-experimental? Ibig sabihin, pag quasi-experimental, hindi na yung totoong experiment. Anong ang punto natin doon kapag hindi na siya totoong experiment? Ibig sabihin, yung, ang experiment na yun ay medyo ano na siya. Actually, the word itself ng quasi ay fake experiment. So, ang nangyayari, makikita mo yung fake experiment or quasi-experimental, hindi talaga siya experimental, no? Kapag yung mga participants ano, hindi siya napili ng randomly. Halimbawa, ando na sa, ando na sa group na yun yung participants, hindi na tayo nag-assign. Kung kanyari, kailangan ang participants natin section 1 ta section 2. Hindi natin randomly assign kung sino yung mapupunta sa control, kung sino yung pupunta sa treatment group. Ginawa na lang natin. Sige, ang section 1, sila yung nasa control group. Yung sa section 2 ng klase na to, sila yung nasa ano, treatment groups. Ganun lang. Wala na tayong assignment. Hindi na natin inassign sila randomly. Sinabi na lang natin, yung 2-1, sila yung nasa control. Yung 2-2, sila yung nasa ano, experimental. Okay, o sa treatment group. So, ganun siya. Next, control over treatment. Sabi, kapag through experimental design daw, the researcher usually designs the treatment. Okay, then kapag ko sa experimental, the researcher often does not have
control over the treatment. But instead, studies pre-existing group that receive different treatments after the fact. So, ano yung example nito? Ang example ay ganito. Ang sinasabi, ang true experiment daw, the researcher usually designs the experiment. Halimbawa, no? Kung totoong experiment, for example, no, sa example natin sa sa experiment natin dyan sa unang-una, hot and cold. Nabasa nyo na yung hot and cold experiment, no? Ang nakalagay doon ay ganito. So, ginawa natin na dalawang treatment conditions. Yung isa, iinom ng hot, yung isa, iinom ng cold. Okay, random yun. Depende kung saan mapupunta yung pinili, yung mga participants natin na meron tayo, no? Lalagay natin sila, depende kung ano lang, random lang, no? Iinom sila ng mainit, iinom sila ng malamig na beverages. Now, ang experimental, tayo yung nagde-design ng independent variable. Ano yung independent variable? Okay? Ang independent variable dun sa experiment natin ng hot and cold ay yung kung ano yung iinumin nila. Ibig sabihin, hindi yun nagbabago. Kung inassign natin sila ng hot, inassign natin sila ng cold na beverages, yun yung independent variable. Ano independent variable sa experiment na yun? Ang dependent variable sa experiment na yun ay ano yung rating nila dun sa picture, dun sa experiment. Di ba may picture na papakita dun sa hot and cold na experiment? I-rate nila yung personality nun. Ang prediction kasi natin, na kapag ang ininom nila ay cold drink, nirate nila yung personality ng tao na nandun sa photo, cold din yung rating ng personality na gagawin nila. Okay, ganun yung prediction natin eh. Ngayon, pag naman hot yung drink na binigay natin, ang prediction natin na hot o yun, na warm personality yung magiging rating ng participants dun sa photo na makikita nila. Now, yung pag-rate nila sa photo, kung either cold or warm personality, ay yun yung dependent variable. Ngayon, ang independent ay kung anong drink yung ipapainom natin sa kanila. So, ang sabi sa true experiment, tayo yung nagde-design kung ano yung magiging treatment. Ibig sabihin, tayo yung nagawa nun. O kaya, ibig sabihin, ano kayang gagawin ko sa experiment ko? Ganito. Bala ko papainom ko sila ng hot, papainom ko papainom sila ng cold. Tapos ganito ang gusto kong i-measure. Ganun po yung pinapunto ng the researcher usually designs the treatment. Siya yung nag-design. Okay? Siya yung nag-aalat. O ano kayang gagawin ko? Ito gagawin ko. Painom ko sila ng hot, papainom sila ng cold. Ganun yun. Siya yung nag-design. Sa quasi-experimental, sabi, the researcher does not have the control over the treatment, but instead studies the pre-existing groups. Ngayon, paano po yung punto nun? Ganito po ang punto niya. Sa quasi-experimental, halimbawa, ang research natin ay ganito. Gusto nating malaman kung yung bang ah, epekto ng sigarilyo kapag nagsigarilyo yung isang pregnant woman. Halimbawa, yung isang babae na buntis, kapag nagsigarilyo siya, ano ba yung epekto ng sigarilyo na yun sa bata? Ngayon, pwede ba nating maghanap tayo ng buntis tas papagsigarilyohin natin? Pwede ba yun? Ang sagot, syempre hindi. Hindi yun pwede. That's very unethical. Now, sabi sa quasi-experimental, yun yung punto natin. Wala tayong control dun sa treatment. Instead, ang pinagpupukusan natin ay yung groups na ka-receive ng treatment after the fact. Ano ibig sabihin nun? May existing state na sila. Ibig sabihin, hindi tayo maghahanap na buntis na hindi nagsisigarilyo at papasigarilyohin pa lang natin. Ang gagawin natin, maghahanap tayo ng buntis na nagsisigarilyo na talaga. So, gagawin lang natin silang participants. Pwede po ba naming gayong gawing participants since you're already smoking? Titignan po namin kung ano po yung magiging epekto nun sa bata. Siya naman gumagawa nun sa sarili niya eh. Eh, tayo naman, ina-observe na lang natin after the fact. Nakalagay yan, no? Pre-existing groups that receive that different treatment. Existing na yung bagay na yun, hindi na tayo yung nag-design nun. Ibig sabihin, hindi na tayo nagsabi na, sige po, kayong mga buntis po nakasali sa participant na as kasali po as participants, magsisigarilyo po kayo. Hindi ganon. Ang gagawin natin, maghahanap na lang tayo ng nagsisigarilyo na talaga. Kasi nga, unethical naman na tayo pa yung mag-uutos sa kanila. Syempre, alam naman natin na malamang baka ma-damage nga na nun yung mga baby nila, no? Syempre, ang sinasabi diyan, kaya ang nakalagay diyan sa quasi-experimental, the researcher does not have the control over the treatment. Wala tayong control doon.
hahanap na lang tayo. But instead, ayan, studies pre-existing groups. Maghahanap na lang tayo ng existing group na pwedeng tumanggap ng treatment. Okay? That receive different treatments after the fact. Ayan, no? Naka-receive na daw sila ng treatment. Tapos na, after the fact na. Ano ibig sabihin nun? Ang after the fact kasi yan, post facto yan eh, post facto. Ibig sabihin, nangyayari na yun sa kanila. Hindi na tayo yung naggawa nun. Okay, ano yung pinupunto natin? Uulitin ko lang para hindi nakakalito, no? Ibig sabihin, kung ang experiment natin ay gusto nating malaman kung ano yung epekto ng sigarilyo sa developing baby sa womb o developing fetus sa tiyan ng isang magulang, hindi tayo maghahanap ng buntis tapos pagsisigarilyohin natin. Hindi. Ang gagawin natin, maghahanap na tayo ng buntis na nagsisigarilyo na para makita na lang natin kung ano yung epekto nun sa anak nila. At least hindi tayo yung nagsabi na gawin nila to o gawin nila yan. No? Kaya ang sabi natin, instead, studies pre-existing group, existing na pre-existing, that receive different treatments after the fact. Tapos na, nangyayari na yun sa kanila. Hindi na tayo yung nag-utos, parang ganon. Okay? Hopefully that's understandable. Next, sabi, ano daw yung difference ng true experimental at quasi-experimental sa use of control groups? Sabi, requires the use of control and treatment groups. Sa true experiment, lagi may control tapos different sets ng treatment groups. Isang treatment 1, treatment 2. Sa quasi-experimental, usually daw, walang control group na. Pero although they are commonly used, mas madalas talaga, katulad sa experiment po, ano natin, hot and cold, wala tayong control group dyan eh. Ang ano talaga natin dyan, ang nangyayari dyan, dalawang treatment group, isang experimental na hot yung iinumin, isang experimental na cold yung iinumin nila. So, dalawang treatment group dun sa hot and cold experiment. So, parang sabi, kapag daw through experiment, may control group pa. Kung lalagyan kasi natin ng control group yung hot and cold experiment natin, dadami yung participants. Kung hot and cold kung control group, ang gagawin natin, wala tayong papainom na hot or cold na drink sa kanila. Ang gagawin natin, i-rate na agad nila yung personality. Paano yung rating nila doon? So, syempre, in-exclude ko na yun. So, ang nilagay ko na lang dyan, yung treatment ng pag-inom ng hot at treatment na pag-inom ng cold drink. Okay, hopefully that's understandable. Ayun yung difference ng true experiment sa quasi-experimental design. Okay? So, ito yung example kanina, no? True experiment or experimental. Say we want to know if smoking can negatively affect fetus on the womb. Do we find the pregnant women and let them smoke for a month to see the effect of smoking on the baby? Syempre hindi. Maghahanap na lang tayo ng already smoking na. Hindi yung maghahanap tayo tapos papasigarilyohin pa lang natin. Okay? Next. So, ang third natin ay explanation. So, the third objective goes a step further. When we have, ano, kung meron na daw tayong nakitang behavior, di ba, may nakita na tayo, na-explain na natin, we also understand that what causes it to occur. Alam na natin yung nangyayari, no? Ang ano na, after na nun, description, prediction, after nun ay explanation na. Explanation includes knowledge of the conditions that reliably reduces the occurrence of a behavior. To explain a behavior, we have to use experimental design in which we are systematically manipulate aspect of settings with the intention of producing the specific behavior. Now, anong ibig sabihin nito? Sa true experiment lang tayo, pwede pong magbigay ng cause and effect. Okay. Halimbawa, no, yung gusto nating malaman kung meron bang epekto yung panonood nila halimbawa, titignan ko may example ba ako dito? Ay, wala pala. Bawa, yung mga bata, no, titignan natin kung pag nanonood ba sila ng mga YouTube films o YouTube movies, ay, yung mga educational na mga clips sa YouTube katulad nung kay Miss Rachel, no? Nagkakaroon ba sila ng ah, dagdag sa vocabulary nila? Okay? Now, pwede lang natin malaman yun. Pwede tayong magbigay ng cause and effect ng true explanation kapag ang research natin ay experimental. Paano na tayo magagawa ng experimental? Kung magagawa tayo ng experimental regarding kung may natututunan ba sila bagong vocabulary kapag nanonood sila,
gagawin natin, mag-i-invite tayo ng mga bata, mga parents, tapos yung mga anak nila, nasa isang laboratory. Gagawin natin, bibigyan natin sila ng time para manood ng film o ng mga YouTube videos, no? So, halimbawa, yung isang YouTube ay tungkol sa, pares lang, no? Kay Miss Rachel yung papanoorin. Tapos yung isa ay 5 minutes siya manonood lang. Yung isa, 10 minutes. O kaya, taasan natin. Yung isa, 20 minutes na nanonood. Yung isang participant naman, ay isang set naman, 30 minutes sila manonood. Tapos yung third na set ay 1 hour sila manonood. Tapos titignan natin, madadagdagan ba yung vocabulary ng mga bata. Now, para maging true experiment yan, dapat randomly natin i-assign yung mga different kids sa different level or different length ng papapanood nila ng TV. Tapos, ano, yung pag-design natin, tayo yung magde-design ng treatment na gagawin natin. Kasi true experiment nga, no? Ang gagawin natin, sige, design natin yung isa 20 minutes, yung isa 30 minutes manonood, yung isang set ay 1 hour manonood sila ng mga clip sa YouTube. Tapos, ngayon, paano natin malalaman kung dumagdag ba ang vocabulary sa kanila? Siyempre, magagawa tayo ng baseline o aalamin natin yung baseline nila. Paano ano ibig sabihin nun? Aalamin muna natin from the start, ano ba yung alam na word ng mga bata? So, tignan natin, ano ba yung alam niya? Bawa, yung isang bata, 3 lang yung alam niya. Yung isa naman, 4. Tapos yung isa, may 8 na siyang alam na words. So, different ng mga kids, no? Ngayon, titignan natin, pag ba nanood sila ng 30 minutes, pag ba nanood sila ng 20 minutes, pag nanood ba ng 1 hour, madadagdagan ba yung 8 words na alam nila? O kaya yung 4 words na alam nila? So, ganun. Tapos tingin natin ulit, bibigyan ulit natin sila ng mga words kung alam na nila yon. Okay? So, depende. So, ganun po yung pinupunto natin. Kailangan, yung experiment, magiging true experiment lang yan kapag namamasdan natin sila, na-observe natin sila. Ngayon, pwede yung hindi maging cause and effect o hindi yung maging true experiment yun. Kapag halimbawa nag-survey method lang tayo. Halimbawa, ang ginawa natin ay ganito. Yung mga bata, hindi natin sila dinala sa laboratory para papanoorin at para tignan kung may dumami ba yung natutunan nila after. Gagawin natin, kung survey method lang, o sige po, mami, ganito po, uwi po kayo sa bahay. Sa bahay na po kayo manood ng film o ng mga YouTube clip. Tapos sabihin niyo po sa amin kung dumami na ba yung nalalaman ng mga bata dahil sa panonood ng movie clip. Ngayon, kapag ganun, pag tinignan natin, hindi na yung true experiment kasi hindi na natin sila na-observe yung mga bata. Tapos, hindi natin alam kung ano nangyayari dun sa bahay nila eh. Kung talaga bang 1 hour lang yung nanood, 20 minutes lang o 30 minutes lang nanood. Baka mamaya, ginawa ng parents, no, 2 hours 2 hours pinanood yung anak para lang feeling nila sila mananalo. Si anak nila yung magaling no, kapag mas maraming naisagot yung anak nilang bagong vocabulary. So, dinaya nila yung experiment. Kaya nga sinasabi natin na pwede lang tayo mag-infer o pwede lang tayong gumawa ng conclusions na cause and effect kapag true experiment o totoo, true experiment yung ginawa natin. Kapag kasi quasi-experimental, hindi na natin alam kung ano yung nangyayari dun eh. Ba, umuwi na lang yung mga bata, sinabihan lang natin yung mga parents na manood sila ng mga clip. So, hindi natin malalaman kung totoo bang ganun yung nangyayari. So, kaya sinasabi niya, dito sa, nakasulat sa baba, no? Only the result of true experiment allow us to make inferences about cause and effect. But, as we will learn shortly, it is not always feasible or even desirable to conduct an experiment. Many times, non-experimental or quasi-experimental is preferred. Now, kailan nangyayari yun? Babalik lang tayo sa example natin kanina. May example na tayo niyan kanina eh. Minsan, hindi tayo pwede talagang gumawa ng true experiment. So, kunyari, ang gusto nating malaman nga, may epekto ba yung nicotine o yung pagsisigarilyo sa developing fetus o developing baby sa womb ng isang nanay. So, since hindi tayo pwede talaga maghanap ng mga hindi pa nagsisigarilyo, tapos tsaka natin papasigarilyohin na buntis, ang gagawin na lang natin ay quasi-experimental. Sabihin, maghahanap na tayo ng existing na buntis na nagsisigarilyo na talaga. Dati pa, on her own accord, kusa siya, hindi natin siya sinabihan na gawin yon. Okay?
So, yun yung sinasabi dito sa part na to. Sabi sa explanation daw, minsan, hindi tayo nakakakuha talaga ng, hindi tayo pwede mag-conduct ng experimental method. Pwede, quasi, or non-experimental. Okay? So, yun po yung pinupunto. Next, ang last na natin ay control. Control, the fourth objective, refers to the application of what has been learned about the behavior. Once a behavior has been explained through experimentation, it may be possible to use that knowledge to affect, change, or improve behavior. Control is rarely the intent of experimentation, but some research is conducted with the intent of producing behavioral change along with increased knowledge. For example, a clinical research might conduct an experiment to test whether cognitive behavioral therapy ameliorates grief to greater extent than other type of therapy. An organization might compare the effects of flexible hours versus working 9 to 5 to an employee role. In these types of experiment, the intention of the research is a twofold, testing the effect of the specific conditions and behavior and changing behavior. Okay, ang changing behavior, ang pinupunto ay to control daw. Control. Okay, ibig sabihin, kapag, ano, ang research natin ay pwede natin gamitin para i-apply, para ma-apply natin o pag ginawa natin yung nalaman natin na discover natin through the description, prediction, at explanation, pwede na natin siyang magamit sa totoong buhay. Halimbawa, sabi natin sa explanation natin, nakita namin, na-assume namin na kapag yung mga tao ay nag-grieve sila, nakakaramdam sila ng lungkot. Tapos, sila nakapasok sa school, hindi sila nakapasok sa work kapag nagluluksa sila. So, ganun yung mga nangyayari doon, no? Ngayon, anong pwede natin gawin doon para magamit natin siya sa application? Okay? So, gagamitin natin siya na kapag nagkaroon ng death sa family ng isang employee natin, mag-hire tayo ng bagong employee muna, pansamantala, nagagawa ng trabaho niya, dahil bibigyan natin siya ng leave, we'll give them time para mag-mourn. So, ganun yung pinupunto ng control. Application, dun sa natutunan mong behavior. Natutunan ko na ganito yung gagawin niya. So, yun yung control natin. Okay? So, yung kanina, yung last natin bago yung control ay yung explanation. Sunod, yung control na. So, yun na yung last actually. Okay? So, research is designed to solve a real-world problems. And pag control daw, research ay designed para makatulong talaga. May application. Okay? Applied research yung tawag doon. In contrast, research designed to test theories or to explain psychological phenomena in humans and animals is called basic research. Okay? So again, ito yung sinasabi natin, apat po yan, no? Ayan, four major objectives of research conducted in psychology ay description, yung aalamin natin ano ba nangyari, tas prediction, titignan natin, kapag ba ganito, yung behavior kasi may pinapollow na pattern yung behavior ng tao, so may magiging ganito siya. Tapos, na-explain na ba natin ng malinaw? Naintindihan na ba natin? Ibig sabihin nyo sa explain, no? Kapag kaya mo ipaliwanag, ibig sabihin naiintindihan mo na. Ngayon, kapag kaya natin explain, sa control, ang last na ay kaya na ba natin i-apply yung natutunan natin na yun. Okay? Kung pwede mo nang i-apply, then, yan, nagawa mo na yung apat na yan. Description, prediction, explanation, and control. Okay? Yan. Natin. Hmm. Sorry. Okay. Next. Control is really the intent. Ay, sorry. Yan, last na. Next na tayo. Ay, the scientific method, tools of psychological science. May tatlo lang tayo dyan. Method. Three main tools of scientific method. Ano tayo? Observation, measurement, and experimentation. And these are also the basic tools for psychological scientists. Observation. The first tool, observation, is the systematic noting and recording of events. Only events that are observable can be studied scientifically. At this point, it might seem as though we are restricting what we can study in psychology. Okay? Many behaviors are observable. And smoking, smiling,
But what about internal process such as feeling, thinking, or problem solving? Ayan, yun yung sinasabi natin. Sa field po ng mga hard sciences katulad ng physics, chemistry, mga hard sciences yan, no? Visible talaga yung mga changes nila. Makikita mo. Mame-measure mo agad, ma-observe mo. Siyempre, kapag yung isang chemical tas isang chemical nagsama, kapag di sila compatible, may gantong reaction. Observable sa chemistry, no? Parang sa physics din, kapag ganito yung speed niya, ganito yung tama niya, ganito yung magiging velocity o kung ano man, no? Na ma-measure agad. Sa psychology, may sinasabi dyan, no? Many behaviors are observable, pero yung internal process ay hindi. Now, sa psychology, ang ginagawa natin, ano, ang mini-measure natin, yung nakikita natin. Halimbawa, mukhang malungkot siya. So, pwede na ba natin sabihin na malungkot nga siya? Dahil mukha lang siya malungkot? Kasi yun yung na-observe natin eh. Okay? Sa psychology, hindi basta-basta ganun. Siyempre, mahirap pa rin talaga. Katulad ng sinasabi ko kanina, no? Iba naman po yung minsan pinapakita natin outside, no? Sa public, iba pinapakita natin ugali, pero iba talaga yung nararamdaman natin. Diba? So, hindi yun talaga, ano lang, applicable basta-basta yung observation na gano'n. Now, ano kaya yung ginagamit natin? Paano natin na-apply? It's perfectly legitimate to study events that take place inside a person, such as thinking and feeling, if we can develop observable signs of the events. Okay, so kung okay lang naman pag-aralan nga yung mga internal process daw ng tao sa psychology katulad ng emotions natin. Kapag nakapag-devise na tayo ng i-observe talaga natin. Ano ba yung valid na pwede nating tignan para masabi natin na ito yung emosyon na nararamdaman niya. The key to studying internal process is defining them as events that can be observed. The time it takes a person to solve a problem's answer to the mood questionnaire, the amplitude of someone's electrothermal responses. So, yun yung mga example. Ano yung punto niyan? Parang dito, a person's answer to a mood questionnaire. Since hindi natin directly ma-observe yung damdamin ng tao or pwedeng iba yung pinapakita nilang damdamin sa actual na nararamdaman nila, ang pwede natin gawin dyan ay bigyan sila ng mga questionnaire. Okay, sagutan mo tong questionnaire natin na to. Tignan natin kung ano yung magiging reaction mo dun sa ano yung sagot mo sa mood questionnaire natin, sa happiness scale, sa anxiety scale natin, ano yung resulta na lalabas. Nakita natin, medyo mataas nga yung anxiety niya. Kahit pag tinignan natin siya ng face value, parang hindi naman siya anxious. Pero kapag nagsagot na siya ng research niya, sobrang anxious niya pala. Ang taas pala ng anxiety niya. So, doon nakikita natin yon. So, ang pinupunto natin sa field ng psychology, na observation natin ay hindi lang basta kung ano yung nakikita natin sa face value o directly nakikita. Kailangan gagamit tayo ng mga test to understand ano ba yung talaga yung internal process na nangyayari sa kanila. Okay? Next. So, ayun pa rin pala, no? Within the scientific framework, observation must also be made systematically. Once the researcher has devised a system for observing, the same system must be applied consistently to each object observation. For example, same mood questionnaire would be given to a person in the study. So, ayun nga, no? Halimbawa, gagamit ako ng a happiness scale para saan? Para dun sa research namin. Ngayon, kailangan pare-parehas na happiness scale yung gagamitin ko. Hindi ako pwedeng gagamit ng happiness scale na invento ni Juan Pedro. Tapos sunod, kinabukasan dun sa isang participants, happiness scale naman na inimbento ni Daniel. Okay, so iba na yun, magkaibang happiness scale yun. Baka magkaiba yung intent nila doon, iba yung gawa niya. Baka mamaya mag-iba-iba syempre yung resulta nun. So hindi pwede. Sinasabi diyan, kung isang way lang tayo para objectively ma-observe natin yung nararamdaman nila, isa lang yung gagamitin natin na test or psych test. Okay, so yun po siya. Next, measurement. Measurement is the assignment of numerical values to objects or events or their characteristic according to conventional rules. When we do research, we assign numbers to different sizes, quantities, or qualities of the events under observation. We are all familiar with such conventional physical dimension as length, width, and height. Standards are not always as clear-cut for dimension of human behavior. Again, iba yung sa human behavior, no? We can use standardized intelligence tests
and a variety of standardized personality tests. But our standards are often determined by the context of a particular study. We often want to describe the behavior of individuals in the same situations we have created. Other times, we want to measure individuals' reaction to the situation. Okay? So, ibig sabihin, again, parang pupunta lang yan dun sa mga ginagamit natin na psych test. Kung kailangan nating i-measure yung na-observe nila, kailangan pare-pares din ng measuring tool lang gagamitin natin. So again, no, parang kanina nga, no, kung nagagawa tayo ah, ng test natin na mini-measure natin, yun yung sinasabi natin kanina sa observation, ayun, no, kung meron tayong isang ginagamit lang na systematic na way na ginagamit natin ng mood questionnaire, dapat yun din ang papakita natin sa lahat. So parang yun din yung sinasabi sa measurement, no? Isa lang yung paggagamitin nating type ng measurement. Halimbawa, titignan natin kung ano ba yung mood niya, no? I-rate niya lang ng 1 to 5. So, titignan natin ano ba yung nararamdaman niya ngayon, ano ba yung happiness scale niya, 'di ba? So, ngayon, minsan may mga research kasi na kailangan doon ka lang gagawa kasi napaka-specific nung gusto mong i-measure sa research mo, no? Hindi ka pwedeng kumuha ng existing na psych test. So, gagawa ka ng sarili mong measurement para dun sa study mo. Minsan may mga ganong nangyayari, no? So, gagamitin natin yung tool. Halimbawa, o sige, gagawa ako ng pang-measure ng Pinoy hiya. Kung yung hiya concept ng mga Pinoy. So, gagawa ako ng test tungkol sa hiya. O sa pagiging hiya, mahiyain. Okay? So, yun yung gusto kong i-measure kasi. So, gagamit ako, papastandardize ko yun, gagawa ako ng test na yun para makita ko kung ano yung reaction niya specifically. So, isang type ng measurement lang yung gagamitin ko doon. So, yun yung pinapunto niya. Okay? Okay. Okay. Next is yung experimentation na. Experimentation is a process undertaken to test a hypothesis that particular behavioral events will occur reliably in certain specificable situations. When we experiment, we systematically manipulate aspect of settings to verify our predictions. Ayun, no, kinokontrol natin yung environment na kinokonda natin ng experiment. O dapat ganito lang po. Halimbawa, sa example natin kanina sa baby, no? Ang experiment natin, compose lang ng panonood ng clip ni Miss Rachel. Tas 20 minutes, 30 minutes yung isang group, tapos yung isang group ay 60 minutes o 1 hour na nanonood. So, meron lang tayong specific conditions. O, kailangan po 1 hour lang po siya manonood. Wala po siyang ibang papanoorin na clip. Pare-pares lang pong clip ni Miss Rachel. Ganun lang. Okay, so sabi nga, three minimum requirements must be met. Number one, you must have procedures for manipulating the settings. Okay, so kailangan daw, kung experimentation yun, kung true experiment, kailangan, ano, natetest natin. So, para matest natin, sabi niya, our prediction must be testable. Ayun, nakalagay yun. Para matest daw natin, kailangan yung procedures natin ay kaya natin i-manipulate. Okay. O yung settings natin, kaya natin ma-manipulate by our procedures. Halimbawa, okay. So, gagawin po namin, kailangan po 1 hour lang sila manonood, 20 minutes lang, 30 minutes lang. Dito lang po sila sa kwarto na to nanonood. Wala po silang ibang papanoorin. Hindi rin po sila kakausapin ng mga iba't ibang bagay habang habang kinokondak po yung experiment. Ibig sabihin, kailangan ang vocabulary lang na maririnig nila, yung pinapanood nilang video. Kasi ang gusto nga nating malaman, dadami ba yung vocabulary nila kapag nanonood sila ng Miss Rachel na video. So, ganun, no? Yun yung number one. You must have a procedure for manipulating the setting. Sabihin, yun na yun. Ina-manipulate natin, no? Titignan natin kung, ano, 20 minutes ba? Papanoorin niya? 30 minutes ba? 60 minutes ba? Okay. Doon naman sa example natin, kung ang example naman natin ay doon sa ano natin, sa hot and cold personality. So, pinapainom natin sila ng hot beverages, tas warm beverages. So, yun lang iniinom nila, no? Tapos, tsaka nila i-relate yung picture na makikita nila sa hot and cold personality na experiment. Tapos number two, the predicted outcome must be observable. Kailangan daw yung outcome must be observable. Ngayon, kailangan nakikita, tangible daw yung outcome. Hindi basta-basta tatangin mo lang, ano nangyari, anong naramdaman mo? Hindi pwede, kailangan na-observe, kailangan meron tayong ginagamit na test. Parang kanina, no? Kailangan observable. Kailangan meron tayong gagamitin na questionnaire o kung ano man. Sa, ano natin, yan sa experiment natin ng hot and cold, merong rating sheet yung i-rate ng mga participants tungkol dun sa photo. Kung
ang rating niya ay papunta na sa cold personality, then cold yung rating niya. Ibig sabihin, kung sa hot personality, warm personality yung rating niya, di warm yung tingin niya dun sa tao. So, ayun, meron tayong, yung example natin, meron tayong, ano, observable na predicted outcome. Makikita natin dun sa, ano natin, sa rating sheet. Malalaman natin na ang ang rate niya sa tao ay warm personality kasi may rating sheet tayo. So, yun yun. The predicted outcome must be observable. So, paano natin na-observe yung resulta ulit ng hot and cold? Pag tinignan natin yung rating sheet nila tungkol dun sa personality ng tao. Okay, so yun siya. No? Okay, next. Last ay, we must be able to measure the outcome. So, syempre, para daw maging true experiment po yan, kailangan may measure mo talaga yung outcome. Now, dun sa, dun sa ating hot and cold personality, na measure talaga natin yung outcome. Kasi, alam natin, yung, kapag ang rating niya ay warm personality o kapag ang rating niya ay cold personality, kasi may number naman yun, no? Malalagay nila. So, dun, measurable. Nakikita talaga natin. Diba? At, parang dun sa kanina, na-observe natin. So makikita talaga natin kasi merong numbers tayong ginamit doon. Okay? Sabi experimentation must also be objective. Ideally, we do not bias our result by setting up situation in which our predictions will automatically be confirmed. We don't stack the deck in our favor by giving subjects subtle cues to respond in a desired way. Okay. So, syempre, pag mga experimenter, no, kailangan hindi tayo magbibigay ng suggestion para demand characteristic kung ano yung gagawin nila. Okay? Kailangan objective pa rin tayo. Okay? So, kaya minsan, nagkakaroon tayo ng blind tsaka double blind sa study para hindi tayo lang maging bias sa resulta. Okay? So, mamaya papaliwanag natin yon. Pero yun ang pinapunto dyan. Kailangan yung pag-experimentation natin ay, ano, hindi bias. Okay? Alright. Sorry, nag-iikap ako sa tanghali siya. Tanghali ako nagre-record na to. Okay. Scientific explanation in psychological science. So, ito na tayo, no? Dito na tayo sa experiment natin. Sa identifying antecedent conditions, no? Ano daw, sabi, antecedent conditions daw, or antecedents, are the circumstances that comes before the event that we want to explain. Nakakalito, no? The circumstances that comes before the event that we want to explain. So, madali lang yan. Antecedent conditions daw or antecedent ay yung mga bagay na nangyari bago yung gusto nating explain na behavior. Halimbawa, yung bata ay masaya siya. Tapos nakita niya yung mukha ko. Bigla siyang umiyak. Ngayon, ang assumption natin, pag pinakita ko yung mukha sa mga bata, iiyak sila. Ganun, no? Ngayon, ano yung, ano yung antecedent condition doon? Anong event bago yung gusto nating i-measure? Gusto nating i-measure ngayon, ang prediction natin, na umiiyak yung bata. Na umiiyak yung bata kapag nakakita niya yung mukha ko. Ngayon, ano yung nangyari bago umiyak yung bata? Bago umiyak, yun yung antecedent conditions. Pag tinignan natin, no, sabi, antecedent condition are the circumstances that comes before the event that we want to explain. Ang gusto natin explain na event ay yung pag-iyak ng bata. Ano daw yung antecedent condition doon? Ano yung nangyari bago umiyak yung bata? Antecedent condition ay pinakita yung mukha ko. Ano, pinakita yung mukha ko na kay Ipman, no? Pinakita yung mukha ko, umiyak yung bata. So, ang antecedent condition doon is showing my face to the kid. Okay? Yun yung antecedent. Yun yung what comes before the event na we want to measure. Ang gusto nating pag-aralan, ba't umiyak yung bata? So, ngayon, kailangan nating alamin, ano ba yung antecedent? Ano ba yung nangyari bago siya umiyak? Nakita yung mukha ko. So, ganun siya. Ngayon, comparing treatment conditions. In psychology, experiment, we create specific sets of antecedent conditions that we call treatment. Ayan. So, may mga different treatment tayo, no? So, tapos titignan natin ano ba yung diferensya ng different treatments. Sa hot and cold na experiment natin, may dalawa tayong treatment. Isang iinom ng hot beverages, isang iinom ng cold beverages. Tapos titignan natin yung resulta nun kung pagba ang uminom sila ng
cold beverages, ang hypothesis natin, cold yung personality ng rating nila dun sa taong makikita nilang picture. Pag hot naman yung ininom nilang beverages, katulad ng kape o tsaa, ang prediction natin, warm yung personality na i-rate niya dun sa photo na makikita niya. Okay? Sabi, we compare different treatment conditions so that we can test our explanation of behaviors scientifically. Okay? So, kailangan, meron tayong may pang-measure nung, ano natin, nung hot and cold na personality. Okay? So, warm personality. So, anong ginagamit natin? Yung rating sheet. Yun yung ginagamit natin para ma-confer natin sila sa isa't isa. Okay? So, parang dito, no? Ano yung antecedent condition daw dyan? Kung nakita yung mukha ni Joshua Garcia ay umiyak, no? Umiiyak pala eh. Pag yung nakita yung mukha ko, masaya yung mga bata. Ay, totoo ba? Okay. Next. And yan yung sinasabi natin. Psychology experiment is a controlled procedure in which at least two different treatment conditions are applied. Ayan, at least two daw. Pinakambaba daw two. So, yung treatment condition natin, example natin, yung hot and cold natin, kasi gagawin nyo na yan next, ay dalawang set ng treatment. Isang treatment na umiinom ng hot beverages, isang treatment na umiinom ng cold beverages. Okay? Savage behavior are then measured and compared to test a hypothesis. Diba? Ito-test natin. Kapag nga ba uminom sila ng cold drink, cold nga ba yung rating nila sa personality? Nung nakita nilang photo? O warm yung nirate pa rin nila kahit cold drink yung ininom nila? So, yun. Kaya titignan natin. Note that we must have at least two different treatments so that we can compare behavior under varied conditions. Di ba? So, hindi pwedeng isa lang. Sir, pinainom lang namin siya ng hot, hot beverages. Tapos yun na, tapos na po yung experiment. Hindi pwede. Kasi nga, kailangan i-measure mo ng dalawa para mako-compare natin. And so, yun sinasabi niya. At least may dalawang treatment. Okay. Ano, ito yung example natin. Natin code. Ang hypothesis natin dito actually ay if a person drinks warm or hot beverages, yung rating niya dun sa taong nakikita niya ay warm personality. Okay, saan ba natin kinuha yung ganyang punto? Sa field kasi ng psychology, no, proven naman yun. Nakita natin na, halimbawa, people with depression benefits from going outside. Anong ibig sabihin nun? Kapag yung mga depressed kasi, minsan nagkukulong sila sa kwarto, wala silang nakikita kundi yung four corners lang ng kwarto nila, no? Kapag ang suggestion doon, sige, takbo-takbo ka, labas-labas ka naman, makipag-kape ka sa mga kaibigan mo, mag-coffee-coffee kayo ng mga kaibigan mo. Ang nangyayari kasi doon, ang sinasabi, kapag nabago yung physical na environment, no, na could affect yung internal sense ng tao. Kaya nga, kapag depressed, ganun yung suggestion, you go out para naman makita ka ng ibang bagay, hindi yung puro kwarto mo lang nakikita mo, lalo ka lang nade-depress. And that's true. That could cause depression niya. Kapag yung isang tao ay yun lang yung nakikita niya, yung pare-pares na lugar, kaya nga pinapalabas-labas. Yung actually yung premise ng hot and cold. Sometimes, 'di ba, kapag malungkot nga tayo, pag pumunta tayo sa isang lugar, parang ang dilim-dilim dito, kahit di naman madilim. Kasi malungkot ka eh, kasi gloomy ka eh. Kapag nakita mo, ang dilim ang dilim naman dito. Pero kung happy ka, pagpunta mo dun sa room na yun, kahit hindi masyado maliwanag, grabe, parang ang happy-happy dito sa lugar na to. Kasi nga, happy ka na eh. Kaya nakikita mo rin, ay, masaya din. Di ba? So ngayon, kaya nga dyan sa hot and cold natin, ang prediction natin, kapag gininaw siya, kasi yung physical yun, inaano niyan eh. Kapag, kapag gininaw siya, kapag ba gininaw siya, kapag malamig ba yung ininom niya, magiging cold din ba yung tingin niya dun sa puto na i-rate niya. Parang ganoon. Yun yung pinupunto niyan. Okay? Nagkaintindihan po ba? Nagkaintindihan po ba? So, pali nagkaintindihan tayo, class. And so, ganun po yung pinupunto ng hypothesis ng Hatted. And ito example, random assignment. Ano nga ba yung random assignment? Yung example natin kanina, no? Kapag yung mga participant napunta sa either treatment 1 or treatment 2 na hindi nila control. Paano kasi pag-control nila? Magkakaroon po kasi ng bias. Halimbawa, doon tayo sa atin called na experiment natin. Mahilig siyang magkape talaga. Mahilig siyang mag-inom ng hot na drink. O kaya may favorite niya talaga yung
yung kape-kape lang, no, na mainit na drink. Ayaw niya ng mga cold drinks, no. Eh, syempre, kung mas prefer niya ng hot beverages, so sabi niya, doon na lang ako sa treatment group kung saan hot yung iinumin. Ngayon, tingin mo parang wala lang, wala namang epekto yun eh. Meron yun. Syempre, parang feeling niya, dapat siguro yung pag-rate ko ng personality warm din. Kasi ganito yun, mahilig naman ako sa warm. Or may suggestion na tayo na hindi sinasadya na maipapakita. No? Magkakaroon ng bias. Baka mamaya ma-realize niya, okay, oh. Baka nga, dapat ito yung ano ko. Ito yung rate ko kasi warm naman yung ano ko eh. Ba, warm naman din yung personality ko. So baka maka-apekto. Okay? Kaya nga sana ira-randomly assigned natin sila. One example, again, bawa, no? Nagre-rate kayo ng faculty, no? Tapos, parang galit ka dun sa faculty, no? Sabi nung, ano, sabi nung nagko-conduct, sabi ng HR, random lang po, pipili po tayo ng magre-rate po sa faculty natin randomly. Eh, sabi mo, nagkusa ka, no? Ako na lang po kunin yung magre-rate kay Sir Charles. Eh, since may galit ka dun sa prof, no? Lagot. Lagot ka ngayon, gaganti ako sa iyo ngayon, ha? Ikaw, makulit ka nung nakaraan, ha? O, 1 ka ngayon sa akin. So, ganun yung rating mo, no? Sobrang sama ng rating mo. Kaya nga, ang punto nun, kapag hindi nga randomly assigned yung mga participants, baka mamaya, lahat ng mag-rate sa'yo, may galit pala lang sa'yo. Paano yung wala namang galit? Hindi makukuha yung rating nila. Hindi magiging pantay lang. Masyadong malaki yung bias. Kaya yun yung pinupunto natin dyan sa essence na yan. Kapag randomly assign yung mga participants, mas makukuha natin yung tamang ano lang, no? Ah, normal lang na resulta. May chance na ganun. Hindi masyadong bias. Okay. So, sa mga research po, nagkakaroon po tayo ng single blind tsaka double blind study. Ano yung single blind, ano yung double blind? So, ang nangyayari po ay ganito, no? Minsan kasi, yung mga drugs na iniimbento sa field ng psychology, no? Bawa, example na lang natin dito, no? Pag uminom ka po ng ano na to, ng, ay, kapag uminom ka ng drink na to, no? Ano ka, ah, gaganda yung balat mo. Ganun tayo, sabi niya, no? Gaganda yung balat mo. Magkakaroon ka ng smooth skin. Ganon, no? Now, yung isang group ay control group. Yung isa naman ay experimental. Ganyan yung ginawa nila dyan, no? Experimental. Ngayon, yung isang group lang talaga yung nakakatanggap ng totoong pampaganda ng balat na gamot. Okay? Siguro gluta yung iniinom dyan. Yung ano lang, experimental group lang. Bawa yung tatlo na lang na yan. No? Si Margo, si Mariette, si Dan Matthew. Yun. Pero dun sa Beautiful Skin na control, kunwari lang yun. Ang iniinom lang talaga nila ay sugar pill. Kaya nga, meron tayong tinatawag na placebo effect. So, kunyari, iba yung iniinom nila, no? Hindi totoo. Ngayon, ano yung sinasabi na single blind tsaka double blind dyan sa study na yan? Ganito po. Ang punto ay ganito. Kapag alam ng researcher kung ano yung iniinom ng mga participants, hindi sila magkakaroon ng interest dun sa kabila para inote yung mga nararamdaman nila. Bawa, sabi kasi nung researcher, inonote natin, titignan natin kung ano yung side effect na nararamdaman ng mga participants natin. Now, since the participant doesn't know kung ano yung iniinom nila, ang tawag doon ay single blind study. Hindi nila alam kung totoong gluta ba yung ininom nila o yung peki lang. Kasi ano lang naman, may control group lang naman yung isa. Titignan nila kung may changes talaga. Ngayon, ang nangyayari, kapag alam ng researcher kung anong group yung tumatanggap talaga ng gluta. Bawa, alam ko na ang tumatanggap talaga ng gamot na totoo, na experimental group, ay si Margo. Ngayon, sikap, sikap kopyoso, kapag nagsabi siya sa akin, ng nararamdaman niya, na feeling niya, ganito po yung epekto sa akin ng gamot, hindi ko masyado papansinin yun. Bahala ka dyan. Alam ko naman, peki yung iniinom mo eh. Ba't pa kita bibigyan ng pansin dyan? So, yun yung punto.
Kaya nagkakaroon ng double blind study. Kanina sa single blind study, ang nakakaalam lang ay yung researcher. Yung mga participant, hindi nila alam ano yung tinitake nilang gamot. Kung peki ba o hindi. O hindi nila alam anong nasa experimental ba o sila o nasa control group. Hindi nila alam pag single group ay single blind. Ang nakakaalam lang sa single blind ay yung researcher or yung experimenter. Kaya nun sila na nabibilong. Kaya nga nagkakaroon ng bias. Sa double blind, hindi na siya magkakaroon ng bias kasi kahit yung experimenter, hindi niya alam sino yung nagtitake lang ng placebo o ng kunwaring gamot. So, halimbawa, ako yung experimenter. Dalawa yung group no na umiinom ng capsule na pampaganda. Hindi ko rin alam kung sino doon yung totoong gumagamit ng gamot. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung sino talaga yung gumagamit lang nung ano na yun. Nung may epektong gamot. Ang nakakaalam lang nun ay yung ibang researcher pa. Yung hindi direktang involved sa study. So ngayon, kung hindi ko alam kung anong group yung nagtitake talaga ng totoong gamot, parehas ko silang itatrato yung sagot nila as evident. 'Di ba? Hindi ako magiging bias sa treatment ko kay Kapyoso o kay Margo. Parehas ko silang kakausapin. Kung ano nangyayari, ano po yung epekto sa inyo. Tapos dun sa kay Kapyoso, tatanungin ko rin siya, anong epekto po sa inyo ng gamot? Kasi nga, blind din ako. Kaya ang tawag dun ay double blind study. Ibig sabihin, hindi mo rin alam kung ano yung nangyayari. Okay. Now, ganito po, no? Nagkaroon po ng hindi sinasadyang epekto yung pagbibigay nila ng placebo effect. Ano yung nangyari? Ganito po, no? Kaya nagkaroon tayo ng tinatawag ngayon na placebo effect kasi hindi yun sinasadya. The placebo effect was not intentional. Hindi sinasadya ng mga researcher ng psychology na magkaroon ng placebo effect. Bakit? Anong ibig sabihin nun, sir? Katulad nung kanina, no? Nandun tayo sa experiment na gumagamit lang tayo ng dalawang type, isang control. Kasi ganun yung mga experiment. May control, may experimental group. Tignan natin talaga kung ano yung naging epekto sa control, no? Ay dun sa experimental group. Now, ang hindi na predict, no, prediction talaga. Ang hindi na predict ng mga researcher na yan, na magkakaroon pala ng epekto yung placebo effect. Ano ibig sabihin nun? Na since akala ng mga tao, halimbawa, akala niya umiinom ako ng pampagaling dun sa sakit ko ng tiyan. Kahit hindi naman talaga pala ako umiinom nun. Magkakaroon niya epekto sa akin. Yun yung nangyari. Nagulat yung mga researcher. Paano to nagkakaroon ng epekto dun sa kabilang group? Peki naman yung iniinom nilang gamot. Wala naman silang iniinom na totoong gamot. Bakit nagkaroon ng epekto? That's where the placebo effect comes in. Yun yung nanging epekto ng placebo. Now, nakita nila na yung pag-inom ng peking gamot ng ay nagkakaroon din ng physiological effect dun sa tao. Now, paano nangyayari yun, sir? That's where the psychology comes in. Nakita natin na mas masyadong malakas yung isip at sobrang lakas ng isip na nakokontrol niya yung magiging reaksyon ng katawan. Kaya totoo yun kapag inisip mo na tingin ko gumagaling na ako, tingin ko may changes ako. That that would help you to actually gain some strength. Kasi nga sinasabi mo sa sarili mo, piling ko lumalakas na ako. Kaya nga 'di ba minsan may mga ganun. Effective 'yun. Kaya nakalagay diyan, no? There are many clinical trials where a person who has taken a placebo instead of the active treatment has reported improvement in symptoms. Belief in a treatment may be enough to change the course of a person's physical illness. Now, ang pinupunto doon ay ganito. Yung paniniwala mo lang na may epekto yung iniinom mo kahit wala, ay makakatulong na daw. Kaya nga sa mga ospital, marami silang ganyang research, no? Kunyari sa isang ospital, sabi niya, Mrs. uh, De La Cruz, we're giving you this medication po, no? Tapos, totoo, yung si Mrs. De La Cruz, nasa placebo effect, nasa control group siya. Nasa placebo group. Wala talaga siyang iniinom na totoong gamot. Sugar pill lang yun. Ibig sabihin,
baka suka lang, no? Na binuo, na parang ganun. Yun yung sugar pill. Parang kunwaring gamot lang. Tapos, pag nagre-report si Mrs. De La Cruz, nagkaroon ng changes nga yung katawan niya. Sabi niya, opo, parang effective po yung gamot, di na po masyado sumasakit yung tiyan ko. Ngayon, nagtataka sila, talagang effective ba? Kahit hindi totoo yung binibigay natin, nagkakaroon sila ng changes. And ayun nga, again, uulitin ko po, no? Marami pong study ng placebo effect. Halos lahat po, may nakikita silang difference talaga. Kaya totoo po yung placebo effect. Ibig sabihin, belief mo lang, ay nakalagay yun, belief in treatment may be enough to change the course of a person's physical illness. So, kaya nga minsan, no, kapag naniniwala ka na, hindi gagaling na ako. Hindi, wala lang to. Ano lang to. Wala lang to. Mukhang ano na, okay na ako. That really changes your physical, um, pagkatao. Diba? Nagkakaroon talaga ng changes yun. And that's very helpful. And yun yung pinupunto ng mind over body. Mind over body, no? Mas malakas yung control ng isip dun sa katawan. Okay? So, kaya nga, again, may isang example dyan, no? Nakita nyo na, hopefully, ano, no, may ganyan kayo narinig para at least tingnan natin kung makarelate talaga kayo. And minsan, di ba, ano ba to? May mga nangyayari na, may narinig ba kayong mga kwento na yung isang tao, mamamatay na yung lola-lola, minsan mamamatay na yung mga lola, nasa deathbed na sila, no? Tapos, inaantay nila yung anak nila dumating. Nasa abroad, no? Sabi, nanay, one month pa daw makakarating si kuya. Tapos yung matanda, mamamatay na yun. Inaantay niya, sige, antayin ko si kuya mo muna bago ko magpaalam. Ganun, no? Tapos magtataka ka na, antay niya ng 1 month. Pagdating nung kuya, pagdating nung anak, parang few moments lang, namatay na yung matanda. Kasi, sumuko na yung katawan niya. And that's how strong the mind is. Ganun kalakas yung utak, no? Kasi sinasabi pa ng utak niya na, hindi ako mamamatay, hindi pa ako susuko. Kasi kailangan ko pang makita yung anak ko. 'Di ba? I don't know kung has experience niya ng ganun, but ganun yung nangyayari. Kaya nga makakita kayo ng tao na parang they spend time na parang inaantay pa ni Lola si Tito. Tas hindi talaga namatay. Isang linggo siya na nanghihina na siya, inantay niya lang. Tapos nung nakita niya yung Tito, yung anak niya, okay, nakita niya yung apo niya, na favorite niya, bigla nang namatay. And that's a testament din on how strong the mind over body is. Kayang sabihin ng utak sa katawan na, okay, hindi ka pa mamamatay kasi aantayin ko pa yung anak ko eh. And the body will follow. And that's where the placebo effect comes in din. Sobrang lakas ng epekto ng feeling mo gumagaling ka na. Tingin ko gumagaling na ako. And ayun nga, kaya nga I always tell this story din kapag ito yung lecture ko, no. Yung mama po, my mom died from cancer. Cancer yung kinamatay niya. Now, ano kami na radiation therapy kami, radiation to kill the cancer. Hindi na kami nakatuloy ng chemotherapy kasi wala kaming pera. And tapos lang namin yung session ng radiation, 1 month na radiation therapy. Yung chemo, hindi na namin na-continue. Now, nung panahon na yun, may nagbebenta-benta nung ano sa amin yan, mga herbal na medicine. Binibigay namin sa mama yun. Kasi naniniwala siya dun eh. Para sa kanya, effective yun. Alam ko eh, sa sarili ko na, yung mga herbal na yun, that's not gonna work on cancer. Pero, sa psyche ng mama, sa psychology niya, sa psyche niya, sa isip niya, gumagana yun. Pinabayaan namin siya. Mama, inom ka na nito para baka gumana-gana sa'yo yan. Ginaganon ko. Ang feeling niya, ay, parang lumalakas na ako dito sa ano. Pinabayaan namin. We let her. Kasi, na-uplift nun yung spirit niya eh. And that changes din talaga. Iba rin yung itsura niya. Medyo ano siya, okay na ako dito sa ano. Ganun. That's how effective the placebo is. But eventually, my mom died dun sa ano kasi nga talaga. Syempre, cancer pa rin naman yun and weren't able to support yung chemo niya. But, kaya, pero doon nakita ko pa rin talaga na
yung perspective ng tao sa mundo could change talaga yung physical niya na katawan. Kaya if someone's may illness sa family, no, you just have to make sure na dapat they look forward to something. O, palakas ka kasi yung mga apo mo. Mga ganun, kaya, di ba? It's very effective. Totoo naman yung gumagana yung ganun. Yung apo mo, alagaan mo pa eh. Dapat magpalakas ka pa. And it works. It does work, yung mga ganun. Kaya sometimes the lolo, yung mga lola, no, mas gusto nilang inaalagaan yung mga apo nila kasi nagkakaroon sila ng sense ng fulfillness, ng belongingness pa dun sa pamilya. Ibig sabihin may silbi pa sila. Kaya malakas pa sila. Eh, pag nakita mo yung matatanda na wala nang ginagawa, no, parang iniitsapwera na ng pamilya, parang manghihina yung katawan nila eh. Kasi nga, parang wala na namang dahilan para mabuhay pa ako eh, kasi hindi na nga ako iniintindi ng mga anak ko eh. Ganon, di ba? So makikita mo talaga yung changes, yung difference nun kapag ganon. Okay? Next natin, tignan natin, no? Wait lang, no? Wait lang, klase. Wait lang. Okay. Ay, sorry, klase. Alright. Okay. So, next natin. Okay, dito naman tayo sa within and between subject design. Ayan. So, meron tayong dalawang treatment design, no? Within tapos between. Ayan. So, yung mga experiment, meron na yan sa dalawa, within and between subject design. So, within subject design, yung isang set ng ng participants, dadaan sila sa dalawang treatment. Halimbawa, kung ang treatment natin ay iinom sila o manonood sila ng movie. Yung isa manonood ng scary na movie ay yung isang treatment scary movie, no? Yung isa naman happy na movie. So, yung isang set ng participant o yung dalawa o kung lima yung participant mo, lima lang, 10, parehas silang manonood ng scary na movie tsaka ng happy na movie. Yun yung within subject design. Ibig sabihin, both ng treatment pagdadaanan ng isang set ng participants. Okay, nagets po ba? So kung dalawa yung treatment mo, lahat ng participants pagdadaanan yung dalawang treatment na yun. Kung kailangan nilang manood ng movie, sa treatment A, movie na scary, sa treatment B na happy na movie, pareha silang ano, manonood nun. Ayun, yun ang kinaibahan ng between subject design. Ano ibig sabihin ng between subject design? Yung isang set ng participant sa treatment A lang. Isang set sa treatment B lang. Ang example natin yan ay ano, yung hot and cold experiment. Yung sa hot and cold experiment, yung mga taong uminom ng hot beverages, hindi na sila kasali dun sa kabilang treatment. So, ganun din sa uminom ng hot and cold beverages, dun lang sila, yun lang iinumin nila, hot cold beverages lang. Yung hot beverages, yun lang iinumin nila, hot beverages lang. So, treatment A, magkahiwalay sa treatment B. Kaya, between subject design, hindi siya within. So, yun yung difference niya. Okay? Alright. Okay, so, dito na tayo sa